Recording. Good, Pastor Brother Jason. Okay, good morning, good afternoon, good evening, everyone. Welcome to our virtual fellowship. Okay, this is the sequence of our program this morning. Our song leader, Sister Lisa, siya mahataghan aton opening song. Then the opening prayer by Pastor Rizos. And after that, we proceed the special song, Sister Lisa again. And our speaker, Pastor Randy Igloso. And the closing song, our song leader. Then the closing prayer, Sister Edith Bilyo. Obilio. Okay, before ko ma-close, may babasahon kong text. Proverbs chapter 3 verses uh, 5 to 6. Okay? Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not on thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. God bless. Proceed, man. Amen. Yes, Pastor Rizos. Pastor, opening. Aton opening song. Kanta pa. Ako aton kanton an ako yuga ako Dios. Okay, sorry. Kanta kita nga tanan. Pakuyuga ako Dios sing. Pakuyuga ako Dios sama ayo mong baktasan kupi ang mga kamot ko sa di pagbuhat kadyaot bisan mangit ang dalang sundon ko ga yun si Jesus dili ako magalakaw nga usara unos maku sugsa dalang ug ang mga litag naman nga sa kaaway gibutang nan kupi ako Diyos ko ako Diyos pa katakusa sa pagkuyog man kanimo aron ako makaantos pagpasan sa krus ni Jesus umaluloy ong Ginoo nan kanimo uban ako. Amen. 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 Pastor Jesus.
nga daka katisan mga langit, dako god an amon, pagpasalamat ta iyo, gindadayig ka namon, an imo mahal nga ngaran, tungod han imo, pagbantayan amon ang bugos nga gabi, bugos nga adlaw, Let's kinabuhi. pray. Let's pray. Can you hear me? Nawala man ang audio. Go ahead, Pastor. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for the beautiful night rest that you have given to us. Thank you for this beautiful day. As we ponder upon your word, we pray, O Lord, that the Holy Spirit will open our eyes, our minds, that we may be able to understand your word today. Bless each one of us and forgive us all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Oh, when you wondered why tears come into your eyes and burdens seems to be much more than you can stand. But God is standing near. He sees your falling tear. Tears are a long way. God understands. God sees the tears of a broken hearted soul. He sees your tears, tears then when they call. God weeps along with men and take him by the hand. Tears are a long way. God understands. When grief has left you low, it causes tears to flow, and things have done turn not the way that you have planned. But God won't forget you. His promises are true. Tears a long ways. God understands. God sees the tears of a broken hearted soul. He sees your tears, dim when they call. God weeps along with men and take him by
by the hand. Tears are a long way. God understand. Amen. 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 Thank you. Amen. Amen. Hello, mabati lahat, di na? Opo, Pastor. Okay. Thank you very much, Sister Lisa, for the wonderful song rendition this morning. Pasensya na kay first time ko ini nga mag present na akon mag share hand screen kay sharing ko hayo dire gyud ako literate ka pa hini nga computer kay ano man nga 1973 pa man kita na tao. Ano? So siguro may mga kuan, you just bear with me. Saylo ala ako kay actually kaduha pero ang primero atong paghayakan ako nadton alumni han si PAC may da ko adto nagtutor ha akon. Tapos makuripan signal asya nga puli-puli kami hadton na pipira ka mga cellphone, laptop na liwat, cellphone, iba na liwat nga cellphone. So yan na, pasalamat ako kay bagan an aton in internet connection and signal bagan kusog gud ka upay diha wifi. Bagan waray putol-putol, waray mga interruption sa naton connections. Okay? Anyway, yan na nga pangurason mag-aram kita mga kabugtuan pa pasensya la kay inin akon nga presentation na dito pa bagan ang background ani East Visayan Adventist Academy, Guardian of Truth asya inin aton nga eskwelahan, the only academy na may da man kita layman nga academy nga andito ha Burabod din ini dito hamay Northern Samar ang isla. Pero ini an aton an school nga maupay ka upay an view ani Pastor Jesus na assign liwat din ni as pareho kami chaplain nga Bible teacher. Okay? Welcome everyone na aton nga study this morning. Our study this morning is all about ang topic naton Jesus and your wilderness experience. Mag-ampo kita. Our Heavenly Father, with bowed heads, we come before your presence today. We thank you for the many blessings we receive from you, for the protection from our night repose. And we thank you for the privilege of having this virtual prayer fellowship with our brothers and sisters all throughout the world. We pray that you may bless us, O Lord. Give us heavenly wisdom as we listen to the message or the presentation today. Bless us, and thank you, Lord, for answering our prayer, because we pray in Jesus' name. Amen. Well, Jesus and your wilderness experience. Our key text is found in the book of Deuteronomy 2 verse 7. Okay? For the Lord thy God hath blessed thee in all the works of thy hand. He knoweth
they walking through this great wilderness. These 40 years, the Lord thy God hath been or with thee. Thou hast lacked nothing. So, asanin naton nga focus sa naton nga study na Deuteronomy 2 verse 7. Our study this morning, ag-focus inihan na wilderness experience sa mga katawhan na Diyos and first phase, and then at the end hisgot kita mahitungod kang Jesus Christ as the only solution to the ever-present problems in the wilderness o in the wilderness experience. So asa ini na aton na kitaon siring ang Ginoo dinhi nga kita sulodhan 40 ka mga tuig nga akon pagpakig-upod ha iyo and paglatas niyo hini nga kamingawan hini nga wilderness, waray ko kamo pabay waray gyud na kulang ha iyo. Asya akon na asya gyud ang ginsiring ni David nga guti ay pa ako tub-tub yan na waray gyud ako makakita hantaw ha Dios nga nagpapangaro tungod kay ginprovidean ang Dios an iya nga mga katawhan an ira tagsa-tagsa nga mga panginahanglan. Okay? Well, who wants to experience living in the wilderness? An iba haton ganahan man ha may countryside pero ganahan mag-stay og mag-live magpuyo countryside pero iba ito na wilderness, no? So gadinian kahimtang bagan barin kaupay ang lugar, diri damo ang kahoy mapaso, problema ang tubig, problema ang mga panginahanglan sanglit kun masiring ka nga hino karuyag mag-ukoy na wilderness ba bangin hi Brother Nui kay Brother Nui adto Mindanao. Kung Mindanao nga wilderness adto dito damo dito nag-ukoy pero nagtitika hinay-hinay na hiraya na pag taprak baga tikawara hira. Kay ano man kay diri man maupay ukyan inin na wilderness. Okay, kay una gin ko consider naton ang mga panginahanglan ilabi na ko na naanad kitahin na komportable nga kinabuhi. Di ba no? Once nga kung naanad kita, for example, may ada internet connection. Pag kadto naton han usa ka lugar, diin kita mag-ukoy, an una naton kang pakiana, may internet ba dito? May connection ba dito? Usa kuno it nga issue ang mga pastors pag ma-assign han lugar nga waray internet connection. Nga masiring anay daw, may internet connection ba dito nga lugar sa Salcedo kay pwede ako magpa-assign dito. Kung waray gani internet connection, posible ayaw la anay kay damo pa na akon mga connection adto gawas, damo pa na akon na himuon kung may da ako internet connection. So, may da ba internet connection dito? Okay, may da ba Jollibee dito? May water station ba dito? May clinic, may hospital, may police station ba dito? May mall. Oh, may McDonald's, may bakery ba? Maupay ba ang kalsada? Kahit akon nga sarakyan. Bangin naman la kung mahibang ito dito, sigin puro biyahe nga diri maupay kalsada. Kadto ako hagin maayuhan kakulop. Pagkadto naton gin maayuhan madalunot mga kabugtuan tungod kay uran. Bagan an akon kamot pipira na ka mga bulan nga waray kin pakatugin maayuhan nga nagsinggula anakon kamot kay anakon tiil kay bagan gin kapoy man asya adto nga nagpahilot ako kan misis kagabi ko hilutaan na ako kay ba ka problema pag yun ang dalan nga to kay madalunot pero maupay na ang dalan nga to yan tungod kay may da na mga one way nga mga road dito and may da na double liwat pero may da pa part nga madalunot pag yun. So asya iniyan mga basic nga mga needs diin han aton pag kinabuhi na gusto gyud kita komportable, no? Gusto gyud kita komportable. Asya it nga
diri maupay mag-ukoy itong na kamingawan, wilderness. Yan na, Numbers 20 verse 5, nasiring dida, to the Israelites, the wilderness is an evil place. Okay? Itong mga Israelites, wilderness is an evil place. When we say evil, meaning dili maupay. It's not a nice place to live in. Diba? So, evil place. Kaya ano kay evil place? Ang pagtaga din in mga Israelites due to the shortages of these precious commodities. Diba? So, precious nga mga commodities, waray tubig, waray kuryente, okay? Pero yan na, high-tech naman kuno yan na. High-tech na, kay maskin adto ka wilderness, kung may da kala solar, ada na nga tanan. Pero itong panahon ng mga Israelites, waray pa ini nga solar. Diba? So, ang ira pagyudla nga direct nga solar, ang adlaw pagyudla, ang solar pagyudla, ang sun. So, due to the shortages of these precious commodities. Now, nasiring didi, an aton usang writer, a wilderness in the Hebrew scripture is a barren, arid and dry place, a void, and the place where no life grows. Where no life grows or thrives. A place cut from life. Why? Because water is scarce. Not just water is scarce, not just scarcity of water, but seems everything is scarce. No? So, arid, barren, void, no life grows, meaning, so, anon siring? Meaning to say, nothing prospers and succeeds in the wilderness. So, wala gyud upay ang kinabuhi kung adto ka wilderness. Asa ito ang pagtagad itong mga Hebrehanon ang wilderness. Okay. Now, nag-isgot kita yan na ang wilderness. What does it mean to have wilderness experience? A wilderness experience is usually thought as usually as a tough time in which a believer endures discomfort and trials. So iningayan nga wilderness nga experience para ngadton mga Kristohanon ang grabe kaupay nga pagsulay, grabe kaupay nga discomfort ang na-experiensyahan han matag Kristohanon. And it is often a time of intensified temptation and spiritual attack. Now, maaram kita ang trials, it nga mga pagsulay, waray gire-respeto ito. Dato ka man, pobre ka man, bata ka man, may edad, mahusay ka man, marakstot ka man, ada ini nga mga pagsulay. Di ba no? Ada ini nga mga pagsulay, yan na, nga diin which nagtikaiha, nag-intensify ang mga trials and mga temptations, and then this is the time ginsiring naton spiritual attack. Ginatake kita. Spiritual attack. So when we say wilderness experience, somewhat grabe nga discomforts, grabe nga temptations, grabe nga trials, spiritual attack nga na-experiensyahan han mga katawhan ha Diyos. Ang pakianan nako niya na ano man it iyo experience spiritual wilderness experience na. What is your wilderness experience? Nasiring hiya, padayon, no doubt many of us have gone through several wildernesses. Perhaps a life-threatening disease, the death of a loved one, separation from a partner, dysfunctional family, the emotional suffering of our children,
failure in your grades, mga estudyante, financial problems, addiction, bankruptcy, loss of reputation, rejection of a friend, or many more. Usa nga akon itong kuhaan, and she was at the point of death, and on her deathbed, Sister Rebecca, iyo patod niyo nga former field nga adaan an mother-in-law ni Pastor Rizos. An akon pagkadungog an iyang reaction nga bagan harani na hiya pumahuway. Grabe an iya lugod an iya pagsalig ngadto ha Dios. Grabe lugod an iya pagkupot han Dios. Pero mayda mga eksperyensya han kinabuhi nga diin an wilderness nga experiences amo ang nakapauyog han ira nga pagpangalagad ngan amo ang hinungdan han ira nga ginsisiri nga backsliding. Di ba no? As an record ha Deuteronomy adton mga Hebrews paglakaw nira waray hira pagkaon, nagproblema waray tubig, nasiring hira kan Moses. Ano ini Moses? Imo kami gindara didi ha wilderness para patayon. Mabalik na kami nga ito ha Ehipto. Mabalik na lang kami nga ito ha Ehipto. Kay grabe ang eksperyensya ha wilderness. An usa mga kabugtuan nga ambot kon waray man kamo dinhi ada hini nga panahon, hini nga Yolanda. Ini nga Yolanda nga pagsulay nga miabot diri harumamay. Diri ani harumamay nga Yolanda dito kami ha Iva. An amon shelter dito ha girls dorm. Dito kami nag-cover. Nagstay kami dito mga pira ka mga months, 1 month ada sobra tungod kay an amon nga mga cottages. Ginbaliktad ang mga unroof, an atop. Ginbaliktad ngan dito kami. Ngan an aton mga estudyante kay sira pagkita nira dito ha aton gymnasium nga dako kaupay nga pira aton kantidad nga bagan an iya sim nagkulaps nga an iya sim bagan mga papel nga ginkumot adton hangin. Nasiring ang duha ka estudyante na akon estudyante, Lord, insya Lord please, enough. Insya Lord, pwede, tama na. Ginpakyanhan ko ira. Kaya ano kayo nasiring ka mo, Lord, enough? Kaya ano kayo nag-pray? Why are you praying to God, Lord, enough? Nasiring hiya. Sir, tungod kay, waray pagod kami ka-eksperyensya. Tikang hanamon pagkabata, waray pa kami ka-eksperyensya itong signal number 4 nga storm. Sanglit excited kami nga maabot ini nga signal number 4. Paskin pirti man ngayon nga kakusog. Yung siya at least maaram na kami kung ano ang signal number 4 in siya, Lord, enough. Lord, enough. Pero collapse na ang gymnasium naton. Asya inin resulta. So tungod na waray na pagkaon, ang looting dito, grabe. Ang looting naton nga nahitabo, diri ila hatakloban, kung diri maskin diin nga part Region 8, grabe. Kutob han makakita at mga tindahan, abre, kuha. Adat mga picture ito. Ngan kita mo din may da mga tao nga nagsubo ang panahon han Yolanda, pero may da naman liwat na lilipay. Siring hira nga ini kuno nga mga Adventista, ini kuno nga mga Pinoy, ginsiring dida resilient. May da nasubo, pero may da liwat mga tao nga nagpa-picture pa. Nalipay hira nga may da bagyo. So, suga din asya ini ang nahitabo nga gintawag yan bagan pagtagad nira nga bagan wilderness han ira nga eksperyensya
han mga katawhan didiha particularly ha Region 8. Okay? An may pagani kita usa nga bugto nga nawad-an hiya han iya nga asawa an bugto naton nga tagagiwan hi Brother Wilson nawad-an yan iya mga iya asawa nga iya mga anak nga an iya asawa gintry pag-save an iya anak nawara si Sister Dayday. An reaction ni Brother Wilson diri harumamay kay naglingkod iya dida hakilid grabe an iya kaupay nga kasubo tungod han iya pamilya nga nawara hadto nga bagyo. No? Nga imo makit-an dida ha paglakaw pagbiyahe nimo tikang Haivaa pakadto Tacloban imo makit-an ang mga katawhan mayda mga tao nga naglalakat hiton kalsada nga mga tulala mayda nabubuang nga mga tao tungod hini nga pagsulay kadam-an hadton mga katawhan dito labi na ito Tulosa pagbiyahe nimo didto padulong Hatanawan an mga tao naglalakat waray pakiaram kung ano ada dida nga sarakyan mga bagan mga bagahiran mga bangag ngan bagan waray hirahan nira panimuo tungod ken ira pamilya an ira kapikas ang kinabuhi ngan mga kabataan nadara hininbalod iton Yolanda. Asya ito an usa nga grabe nga eksperyensya na siring hi Dr. W.D.W. Ekstrand na siring niya, anyone who travels the spiritual path of sanctification will ultimately discover something known as spiritual wilderness. Why? You ask. Our first thought usually is that it was caused by some sin. Oh. Pero nasiring hi Dr. Ekstrand, but sin is not the reason God sends us into the wilderness. An sala, diri amo an rason nga iya kita ginpadara ngadto ha kamingawan, ngadto ha wilderness. But rather, He wants us to exercise our faith in Him. Diba? So in the wilderness, we are not being punished. We are being tested. And our faith is being strengthened. Okay? Our faith is being strengthened. Kung magunahuna gani kita at mga pagsulay, masiring dayon kita gaba. Imo na ito tungod kay mayda ka diri maupay nga binuhatan. Magraot it imo binuhatan. Asya ito nga sugad ito. Now let us remember Job. Job wala hiya sala. Pero nakita naton an iya nga mga wilderness experiences niya. But still, he Job, nasiring hiya, I know that my Redeemer lives. I know that my Redeemer lives. Okay? Ining wilderness experience, ang proseso hini, magpahingpit haaton nga pagtuo, haaton Diyos, ang aton nga pagsalig, nga da haaton buhi nga Diyos. So asa kun taadto an katuyuan ha Dios nga ma-strengthen an pagtuo han mga Hebrehanon ha Dios nga amo ang nagtawag ha ira. Kitaon naton mga kabugtuan an ira journey which according to some scholars nga ang journey nira it will only kung kada adlaw maglakaw hira in 23 kilometers or 23 kilometers an ira kunta travel pagkadto ha promised land makuha la han 11 ka mga adlaw no 11 ka mga adlaw la an gin hatag ha ira pero kay ano daw la nga 40 ka tuig an ira eksperyensya ngan grabe an ira nga wilderness experience didto. So, kung aton makit-an, shortage sa pagkaon, shortage itong tubig, tapos
may mga balatian, paso, hagkot, ngan mayda mga sakit haira nga umabot, mayda adton bitin nga nagkagat haira, diri harumamay. Diri harumamay damo it mga pagsulay. Pero ang usa nga kamatuoran nga kun damo mat mga pagsulay, usa gyud nga kamatuoran ang nagpabilin. God always takes care of His people in the wilderness. Di ba no? Ang aton igkadtuhan aton spiritual yan nga kita nga spiritual Israel. Damo nga mga pagsulay naabot ha aton. Diri mga harumamay nga mga pagsulay pero usa nga kamatuoran ang nagpabilin. God always takes care of His people in the wilderness just like what He hath done to the Israel of old. Okay, reasons. May da kita lilima ka mga rason. Upat ka mga rason. Kaano nga ginalaw ha Diyos ang wilderness experience nila? Ang mga Hebrehanon. Una, in order for them to worship Jehovah alone with God's own specifications. Okay? Para han pagsimba ha kan Jehovah alone with God's own specifications. Okay, specifications. So, may dahira freedom to worship God. Dito ha wilderness, may dahira freedom pagsimba han ira nga Dios. Ikaduha, build and develop a strong relationship between God and His people. Kaya naman, they forgot the God of their forefathers. Kung may ada man nakahinumdum ha ira, pero wala gyud kakilala kaupay kung hinuin in God and ira forefathers. Ani kaupat, ani katulo, grow spiritually through perfect meditation and connection to Him. Since wilderness is a solitary place conducive to meditation. So why God allowed? In order for them to grow spiritually through perfect meditation and connection to Him. And ikaapat, build faith and trust in God's providences. Okay? So, kitaon naton. An aton nga memory text an 40 ka mga katuigan waray hiragin pabayan. Di ba no? So, only they needed to have faith and trust in God's providence. So, kung kitaon naton mga kabugtuan, asa ini ang mga rason. Kung aton usa-usahon, okay, worship Jehovah alone with God's own specifications. With the God of the Egyptians, which were so familiar to them, plus 400 years of slavery, they lost sight of Jehovah and lost sight of the idea on how to worship Him. Diba no? They lost sight of Jehovah and lost sight of the idea on how to worship Him. Waray na hira kahibaro. Waray na hira kahibaro kung paano niraan, paano, of course, dili pa man hadto hira nga mga buhi, bag-o nga generation, nakalimot nila kung anhon nila pagsimba ang Diyos. They thought that God can be represented through a golden calf. Nakita naton ang ira reaction, di ba? Moses dito Mount Sinai, pipira ka mga adlaw, tapos naghimo ira golden calf. Kaya naman nagunahuna hira nga with this specification that they said, makahimo irahan pagsimba han ira Diyos. Diba? Usahay, mga Adventista kita, pero kita ang maghimo na aton specifications ang pagsimba. Masaring kita, pwede man laada kung Bernes, diri ako magsimba. Adto ako han aton trabaho. Pwede man laada ako magsimba, ang ginsiring ni Pastor Ben nga 9/11. Pwede man laada iton ginsiring nga ano pa? 9/11, ito nga 11/7,
Ano pa ato Pastor Ben? 911. 911, no? Ato nit nga mga specifications, kita nag-set ito nga mga specifications. Masiring kita, pwede man ada pag sunset, pwede naman ada ako makadto, magpalit hamol, magmoling. So, asa ito na aton mga specifications. So, sugad dinin, nasiring ang Ginoo, thou shalt have no other gods before me. So, ang era pagunahuna, nga makasimba hira kan Jehovah, pinaagi hadton golden calf. Pinaagi hiton mga idols because they set their own specifications in worshiping Jehovah. Diba? No idols. Masiring hira, pwede lang idols, pwede lang mga statues, pwede lang ini, nga mga butang, pwede lang. Sanglit dito ha, kamingawan, ginpahibarog yun, ginatag hairaan na pulo nga kasuguan, ang 10 Commandments, in order for them nga may da specifications han pagsimba nira han ira buhi nga Dios. Diri magsirbe hinlain nga Dios. Diri ka magsimba, diri ka maghimo, diri ka magsimba. Pero yan na damo mga kabugtuan, and we do not worship idols. We do not bow down to idols. We do not venerate idols. But han aton tagsa-tagsa nga mga panimalay, damo kitan idols. An aton mga television set, idols. An aton cellphones, mga idols. An aton mga gamit, posible mahimo naton nga mga idols. Aton possession, aton wealth, an aton mga kabataan, pwede mahimo naton nga idols. An aton nga mga mananap, pwede mahimo naton idols. Nasayn ako hagimaras, may dito aton usa ka bugto. Dito ako halanipi, habukid hagimaras na assign. Ngan may da naton may da naton dito bugto nga pag Sabbath school, diri hiya maka-attend hiya divine service. Ngan pagkakulop ito, diri na hiya makabalik, akon ginpakianhan tatay. Ginbisita ko hiya dito han ira balay, dito habukid hagimaras. Siring ko tay, kano kay diri ka man makabalik han kulop han Sabado. Nasiring hiya, ay sir, diri gyud ako makabalik tungod kay an akon nga mga mananap, an akon baka, an akon karabaw, an akon nga kanding, gikinahanglan akon igbalhin pagtugway, gikinahanglan akon bantayan, kay bangin kawaton, kay bangin diri makakaon insakto. So kadito ya nga, pwede diri na gyud ako makabalik ha AY. Di ba no? So pwede man laada ito, okay man laada ito ha Ginoo. So dinhi ginbutang, gindarahi ra ngadto ha kamingawan para han paghimo han Ginoo han specifications para han pagsimba nira kan Jehovah. Kay waray na gyud hira kahibarok kun ano ang pagsimba nira kan Jehovah. Okay. Ikaduha nga rason, build and develop a strong relationship between God and His people. They forgot the God of their forefathers. Kay 400 years sila nga na-slave, di ba? And slavery. How can you establish a good relationship to a person you do not know? So here God introduced Himself first to Moses, and then from Moses to the rest of His people. Di ba? Nasiring Jehovah kan Moses. Okay, dito ha, an burning bush niya nga experience. Nag-introduce si Jesus si Jehovah niya, nasiring niya, I am that I am, who is the God of the Hebrew. Di ba? Ever-present God. I am that I am, the everlasting God. So, gin-introduce niya kan Moses. Kay mismo Moses, wala hiya kay baro kun ino ini nga Diyosan, iya nga mga kairu-iruyan pa. Wala hiya kay baro. Sanglit nag-introduce ang Ginoo han iya kay gusto niya nga mag-establish han usa nga relasyon ngadto han iya mga katawhan. Ngadton iya mga katawhan. So, sugad dinhi. Diri kita makahimo paghigugmahan usa ka tawo nga waray naton makilal-i. Di ba? Asa ato nga kun masiring ka, kun makamit kahin usa ka tawo nga ada yan na kalsada, hino nag-open hinin idea pag siringa, uy, mahusay hiya.
karuyag ko hiya asawon bago pala nimo ngamit. So masiring ka, Miss, will you marry me? Siring ka ba nga, karuyag ka ba nga maging asawa ko ikaw? Siya ano ba ini nga sitwasyon? Waray pa gani kita magkakilala, di ba? Waray pa gani kita magkakilala. Paano man ako makaestablish maupay nga relasyon nga dahaay mo kung kung diri ako makakilala haay mo. So kung aton taon mga kabugtuan, gindarahi ra nga tuhan kamingawan, ang wilderness aton ginsiring mga pagsulay, may da mga pagsulay nga maabot ha aton as ito na aton spiritual wilderness naton, ang wilderness experience. Okay, may da mga pagsulay nga makapahimo ha aton han pag-establish han aton suod nga relasyon na siring hira ba after haton Yolanda. After haton Yolanda kadamo good man nagsimba nagbalik han pagpangalagad. Kadamo itira mga experience nga mga mag-upay. Yana nagbalik hirahin pagpangalagad. Kaya naman didto hadto nga pagsulay ira nahibaruan pagyud pag-upay ang Dios nga ira ginalagaran tungod kay kadtong mga time nakahimo hirahin pag-establish hinsuod nga relasyon dida han ira buhi nga Dios. Masiring ka ano ini Pastor Randy, it nga imo nga ginagihan nga 2 weeks nga quarantine pagsulay ini, pero gintagad nakon nga blessing, kay didto hadto nga panahon didto han lugar ha HA bagan akon na renew an akon relationship ngadto han akon buhi nga Dios nga nakilalaan ko hiya pag-upay pinaagi hini nga mga pagsulay. Okay? So, an akon kinabuhi mga kaigsuonan diri exempt ang pagsulay. Maskin ako pastor, damo akon pagsulay. May da gani pagsulay nga usahay makasiring ka. Waray na ba Ginoo? Di ba? Makasiring ka ano Ginoo? Waray na Ginoo, waray na nagkontrol ang kalibutan, waray na Dios nga nagatiman ha akon nga may da pagpakabana ha akon waray na Dios. Tungod mga pagsulay. Pero ngayon gintugot ini para nga ma-establish nga ma-develop ang strong relationship kan Moses, han mga Israelinhon, han mga Hebrohanon ngadto han buhi nga Dios. Gintugot ang mga pagsulay para nga makapas-stronger han aton relationship nga da ha aton buhi nga Dios. Maskin inin lockdown niya na ba? Ini nga lockdown niya na kay aton na kun waray ini nga lockdown, waray kita yana. Waray kita magahimo in virtual naton nga fellowship. Diri ini mahimo nga posible. Di ba? So, aseto nan mga katuyuan. An ikatulo, grow spiritually through perfect meditation and connection to Him. In the business of life as slaves in Egypt, they did not have a time for meditation and personal connection to Him. Pira hira ka oras, temprano hira dito magtikang, han ira nga pagtrabaho as slaves dito ha Egypt, ngan waray gud hira panahon para han perfect meditation, para han pag-connect nira ngadto kan Jehovah. Waray gud hira panahon. Busy ka upay, tungod kay usahay maulpot nira igpa-overtime pa ito kay may da pa project kay Pharaoh para matapos an anuman mga infrastructure nga mga project ni Pharaoh sanglit an mga Egyptians an mga Hebrews nag-overtime hira ngan pag-abot didto habalay waray hira time. Since waray hira kakilala kunin oy Jehovah, waray hira diri hira maaram paano pag-worship ha iya ngan waray hira panahon pag-meditate nga da ha iya. So sugad hini nga mga panahon, sugad hini nga may da mga pagsulay, sugad hini nga may da kita spiritual wilderness nga experience as siya niyan pinaka the best time para pag-meditate, para pag-connect or reconnect to Him. Okay? So, katapusan din nga rason,
build faith and trust in God's providence. In their unbelief, they were short-sighted of God's providence. Miracle after miracles were not remembered anymore. Now, kita naton, build faith and trust in God's providence. You could not trust a God, okay? Diri ka makasalig han imo Diyos nga nagdaraha imo out of Egypt with your hungry stomach and thirsty soul. Masuring ka ano ini nga akong Diyos nga ginalagaran. Bagan napas mo man ako. Bagan ginuhaw man ako. Siring dida, siring hira. May da mga Kristohanon nga nangalagad lugod kita kan Ginoo ni Sus, nangalagad lugod kita kan Kristo yana. Waray na kita pagkaon. Kaya anuman, kaya dili na kita katrabaho ito Sabado. Di ba? Waray na kita pagkaon. Ano daw la ini? Ano daw la ini nga mga istorya ini? Pero ang mga Hebrewanon tungod han ira unbelief. Damo ang mga blessings, damo ang mga miracles dito pala daan han 10 plagues. Grabe na ato nga miracle nga ginhimo a Dios, pero tungod han ira unbelief, short-sighted hira. Okay? So waray na hira pakadumdum hit mga mag-upay nga butang nga ginhimo ha Dios. Damo liwat it backsliding tungod kay anuman nakalimot kita han leading han Ginoo ha aton. Han milabay nga mga katuigan, han milagro nga ginhimo ha Dios ha aton kinabuhi. So asya iton an akon sangkay na sining gudhiya nga the best way to touch a mother's heart is through their stomach or through their tummy. Kay gutom mo na gani ang tao, magpakiana na. Damo na ang iya ha mga questions, damo na iya mga pakiana, kay ano kay nagutom hiya, kay ano kay nauhaw hiya. Okay? So, to build faith and trust in God's providence, ang ikaupat nga rason, ang ikaupat kan katapusan nga rason. Kitaon ta, ang God's providence dito sa wilderness. May da mana, may da tubig, may da healing, di ba? May da mga snakes dito. So asa ni ang providence ang Ginoo? Asa ni ang providence ang Ginoo ni Jehovah? Han mga Hebrewanon which after trial makalimot tirahan ginhimo ha Dios. Di ba no? Asa ba da liwat kita hito nga kunda may da mga pagsulay makalimot kita kung anon ginhimo kakulop ha Dios ha aton kinabuhi. Short-sighted because of unbelief. God's providence. Kitaon ta naladaan ang providence ang Ginoo ha. A pillar of clouds by night, by day, pillar of clouds by day, and a pillar of light by night. Di net basta-basta nga providensyahan Ginoo. So, ang providensyahan Ginoo dito sa wilderness iya ginpapakita. Kung aton kitaon dito sa wilderness may da bakery. Dito sa wilderness may da water station. Dito sa wilderness may da hospital o may siring kita clinic. Ano man, gin-provide na Diyos dito sa wilderness ang tinapay, ginhatag niya ang pagkaon, ginhatag niya ang kaupayan, tikang ang kagat hadton mga bitin nga ginupay hira han pagkita nira nga da han usa nga serpent nga nagrepresent kan Jesus Christ. Okay? So asa ini mga kabugtuan. So kung kitaon ta ini nga mga butang gin-provide. So kung kitaon nimo ang disyerto, ang wilderness nga experience, not totally a wilderness. Maglulubat ko. Jong. Maglubat. Isaksak ani ato nga. Sorry for the interruption na bagan maglubat na. Dito isaksak. Asa ni ang gin-provide. So, ang wilderness, diri wilderness, tungod kay may da mga establishments nga ginhimo ang Ginoo, ang bakery, ang pagkaon, ang tubig ngan ang kaupayan iya ginhimo dito. So,
tao naton, ang wilderness experience. But here, this time, Jesus Christ amo ang solusyon. Ginoo ni Jesus amo ang solusyon kaya iya gin-provide dito ha wilderness, han wilderness experience san mga Hebrehanon tanan nagpoint ini kan Jesus Christ. Bread, okay? Bread. So nakita nato ang solution. Jesus is the solution in the wilderness experience. Jesus is the solution. Jesus and your wilderness experience, okay? Jesus is always there for you. He will not let you run out of His provisions. If you are physically and spiritually hunger, you come to Jesus. Nasiring niya dida, John 6:32 and 33, I am the bread of life. Di ba? So ang tinapay dito, nagrepresent kan Jesus Christ, nga ginhatag niya dito ha wilderness. And bread satisfies us. So the bread satisfies us. Jesus will satisfy us or Jesus satisfies us. Ang aton nga mga pagsulay, ang aton nga wilderness experience, Jesus is there. And He will satisfy us with all the needs. He is there to provide us. When we are dry and physically dehydrated, you come to Jesus. Because He is the solution. John 7:37, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. So, but pasabot, Jesus quenches our thirst. Hiya ang magkuha han aton kauhaw, han aton kinabuhi. Ada kitan spiritual naton nga wilderness experience. Jesus will quench our dry and dehydrated souls. If we are physically sick, He is our healing. He heals us. John 3:14-15, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Diba? So as ito ang content ito John 3:14-15 nga nasiring dida 16, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that through Him the world through Him might be saved. Diba? So correct signal, when God saves us, He brings healing into our souls. So He satisfies us, He quenches our souls, He heals us. Ano pa man aton ginpapamiling? What are we looking for? Jesus is all and in all. He is the solution to our spiritual wilderness experience. Jesus is bigger than your problem. Jesus is bigger than your problem. Jesus is provided. He is provided to satisfy us. Okay? And He is provided to quench our thirst. Okay? And Jesus is provided. But pasabot nga gihatag si Jesus Christ sa Amay, sa Amahan, just to satisfy us, to quench us, to heal us. Okay? To heal us. And what is your spiritual wilderness? Or what is your wilderness experience? So this simply means that God does not abandon you. He is always there to comfort and meet all your needs according to His riches in glory. What is your wilderness experience? Though the wilderness is dry and the dry place and the place of darkness and despair, it should be understood that it is also a place where God is. An aton wilderness nga experiensya diri harumamay, diri basta-basta. Pero aton sabton, aton hibaroon nga usa ang wilderness nga lugar diin ang Dios nakig-upod ha aton mga kabugtuan. He is always there
ada gudla hiya pirmi haaton nga presensya makigupod haaton. So, this is all for today. May God bless us. Although may kita mga wilderness nga mga eksperyensya, nga mga kasinatian, but God does not abandon us. Ang Ginoo waray mag-abandon haaton. Ang Ginoo kanunay naton upod. Ang Ginoo nag-provide hanaton mga panginahanglan. Kay gusto niya nga nga magsimba kita with His own specifications. Gusto niya nga ma-build ang aton faith nga dahaiya, pag-establish ang suod nga relasyon. Gusto niya gusto niya nga makita naton ang mga providensya nga ginhimo niya. Gusto ha Dios nga makaangkon kita anuman. Insakto nga meditation. Okay, personal meditation pinaagihin mga spiritual wilderness experiences. Yan na nga ato na sinatian. The Lord bless us today. Amen. 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 Praise the Lord. Amen, Pastor. Thank you. Thank you, Pastor Randy. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Randy. Welcome. God bless. Praise God. So Lord, let's do the closing song first, followed by the closing prayer, and we can do inside. Jason just left for his duty. Sister Lisa, are you there? Andyan. Okay. Andiyan pa si Jason. Oh. Jason. Anyway, Sister Lisa. Ay, nahilis. Parang at closing song kantahan Feel like that love. Sorry. For things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, flow from my well that never shall run dry. Till I kept Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. There are millions in this world who are craving the pleasures earthly things afford. But none can match the wondrous treasure that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. If the things that wrote me leave wonder that once was away.
The day the Lord will come and save you. If you kneel to Him and humbly pray, fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and praise this blessing of my soul. Get up and Lord, be beautiful and long, more. Fill my cup, fill up and make me whole. Fill my cup, fill up and make me whole. Okay, pagampo kita. Gamhanan ngan maluluyo namon nga Dios, baraan ka ngan buhi. Takos nga dayawon tungod han imo pagka makagarahom. Nganhan pagka maluluyon. Salamat han imo pagpakig-upo da amon o Dios. Salamat han bugos nga protection nga amon angkon. Salamat liwat o Dios han pribilehiyo nga kami nakaghiusa nga pag simba ha imo dida ka espiritu nga nakamatuoran. Salamat labaw nga tanan han mga mensahe nga amo nabati yana tika nga imo mga pulong. O Dios, kinakarawat namon, ina-accepter namon mga kalugaringon nga kami makasasala. Pasaylua kami o Dios, kung diin kami nakapasubuhan imo kaburoton. Labaw nga tanan, ikikilala namon o Dios, an amon mga kalugaringon na puno in mga wildernesses. Nasayod ikaw o Dios, may kanya-kanya kaming mga wildernesses nga amon gin papasan or na-experience sa amon mga kinabuhi. Kundi dako nga salamat nga ada ka. Di rin ang papapayaham. Salamat o Diyos nga. Iningayan ng mga ginahatag nimo nga mga wildernesses sa tamong kinabuhi. Nagpapasabot nga angay la kami magkamayada inungod-ungod nga pagsimbahay mo. Suod nga pakigrelasyon nga dahi mo. Ngan paghimo namon nga tumapod kami nga ikaw permi maghahatag nga tanan namon na maging kikinahanglan. Salamat o Dios nga ada ka permi mo. Imo wala kami Ginoo nga imo mga kaanakan nga amon unta ikadat amon mga una-una. Nga ini nga mga wilderness experiences mahimo liwat namon ini pag una-unaon mga bendisyon nga mga blessing liwat nimo amon. Para o Dios magkamayada kami mabakod ng pagsarig didahay mo. Bendisyon ni ang matag usaha amon ang pamilya dinhi o Dios. Makabugtuan namon nga tanan. Dinhi ngan didto hagawas in Pilipinas. Ani mo mga magbubuhat bugos nga naungan puna. Tikang dito hanggang taas sa General Conference. Mga divisions, unions, conferences, missions, ng mga districts o lokal nga iglesia. Para tabantanan nga nimo mga katawhan. Ibubo nimo o Dios an imo mga bendisyon ang proteksyon. Kaya nagsaad ikaw, maghahatag ka, ang tanan namon na maging kikinahanglan. Diri mo kami pagpapabayaan. Urog na good, ang mga espirituhanon namon nga panginahanglan o Dios. Ihatag nimo inihaamon niya na ang mga panahon, hindi naghihinapos nga mga adlawang kalibutan. Base nga mahimo kami nga makatindog, matinumanon, magkinabuhi, haimo uyon kang kaburuton, hangtod it imo pagbalik, mamahimo kami o Dios nga mga citizens didto ito ni ginhadian nga imo ginandam para mga matinumanon.
Salamat o Dios, bendisyonian among tagsitagsa nga mga anak, mga kaapuhan. Pikang hanggi gugug ti ayi, nga dahang ginadagkui. Ayaw hira pagpabay o Dios, mamahimo unta hira. Nga imo mga kanakan, nga imo pinaglilipay, ngan sadang unta, maging instrumento, han pagpasarang, han imo maupay nga sumat, nga doon mga katawhan, nga waray pakamatuoran. O Dios, salamatan nga tanan. Kaya nga tanan, among tutugyan, didahay mo. Na matag adlaw, ug matag minuton amon kinabuhi, diri ka magpabaya ang matag usa amon. Maupod ikaw, ngan magtatambal ikaw ang amon mga ginaabat nga mga may sakit. Salamatan nga tanan, kaya nga tanan among tutubyan, gindalaoman Ginoo makarawat, tungudla. Hangaran ni Ginoong Hesus nga amon magtaraluwas. Amen. 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 Okay. Any questions with the study? Insights? Apa to nga tahimik, ada kita wilderness. Faith. Babation kaya ni kay nasa rin man ang pakiana. Will you choose today to believe in God's power having been made available to you by faith? By faith. Okay. Paano ang kuan? Waray faith. Ada didahan James san 1:6 ada ito kaya ano kay diri mabaton asig dito maskinan mga disciples an pag cast nira hadto nga evil spirit waray nira mahimo tungod kay unbelief. Waray good and unfaith nga ginsiling diri gid dito genuine nga faith. No, genuine nga faith. Asa ito nga kung magpa double-minded, ginsiling naton nga wavering gani nga faith ito ng James ginsiling dida. Asa ito ang isa nga mga pamaagi nga diri gyud gin babaton. So must come to him and ano sa katao makadto kan Ginoo makadtuhan Ginoo pinaagihan iya nga pagtuo. So faith gyud ito ang iya nga ang bottom line dida. Kaya ano pa man kay mukadto ka pa man iya kun waray ka pagsalig, kun waray ka pagtuo. Di ba? So posible nga adalit ha aba la niya iya lagin sulti gawas nun la ito ngan diri gyud ungod-ungod kun waray pagtuo. But we need also to consider nga unfaith ka sa ito ha aton ha Dios. Diri ito aton. And faith comes by hearing the word of God. Di ba no? And faith pinaagi pagtuo pa kay ano Zacchaeus. Tungod kay ano kay ginkuan niya si Jesus Christ, tungod na niya pagtuo nakabati iyan pulong ngan tumuod hiya. So pag diri gani faith, unbelief ito. So kuha ito kun diri must come to him by faith. Pinaagi gyud ang pagtuo. Pero careful kita kay ang kaaway ay da mga pamaagi liwat nga bagan iya ginpapamatian nga ginbabaton niya aton kuan. Aton nga mga pagampo nga may pagduha-duha. So kinahanglan nga by faith gyud ito tanan aton pagampo. Okay? I see. Thank you. Pero may dahad to follow up question na hiton nga kuan. Paano man kuno magkakamay-adahin kuan hin faith kon ano sa nga kuan ano sa nga pagampo waray ka katuguni. Asya an pagampo an akon nga side hito mangyud sisterien it mangyud nga diri mangyud tanan nga naghisgot na kita hini ambot og waray kuan kada itong pagampo nga ang pagampo naton ang sulodhan pagampo may dito thanksgiving may adoration acknowledgement may thanksgiving may confession may supplication ngan ang baton liwathan prayer maskin by faith pa ito diri kay signon nga tanan nimo nga gin aaro gahatag ha imo. Kaya akon kung masiring baton liwat ito. Kung masiring akon anak nga dadi, paliti daw akon bag-o nga cellphone dadi kay raotan akon cellphone siring ko. Anak diri la anay diri anak.
So, no is an answer. Masiring ako yes, answer gyap ito. Masiring ako wait lanak na. Wait lanak. Tapos posible nga ang ikaupat nga kuanhan Ginoo nga nangaraw kahin cellphone pero ang ginhatag ha imo an bicycle. Kay masiring ang Ginoo an cellphone diri para ang kaupayan nimo. Tagan talagod ikaw ang bicycle kay para maka-exercise ka pa. Di ba? So sugad man ito ang rason. Pero may da mga kuan according to God's will nga ginhatag ha imo an imo nga pag-ampo by faith. So depende ito ha iya. Depende ato ha iya kay kita an aton himuon la amo ang pag-ampo. Kung ano it kaupayan nga nakita han Ginoo para ha aton kung batunon niya yes, maupay. Kung batunon niya no, kung batunon niya wait, kung tagan kita iba niya nga butang gawas it aton ginampo, aton gihapon iton pasalamatan. Pero aton pagtuo waray mag-wave, waray gud magbalod-balod ang aton pagtuo. Susugad gyud lagi hap. So asya ito an usa dida nga anakon la masuring. May ikadugang ko, Mr. Yen. Yes. Sige po, sige po. Ini nga pagtuo, siring pa ni Apostol Pablo, we are saved by grace through faith. Nalawas kita, agras pagtuo. Atong pa ini nga pagtuo, dakugod ini yan, kumuan para atong kinabuhi. Pero may ano ka pa ini, sa Biblia, nada mga paggamit ng pulong nga pagtuo lain. Magsiring kita faith, kaya nato no nahuna mga doktrina. Masin kita anon imo tinuohan doktrina ito. Pero may adalot sinasiring your faith. Pero ang kahulugan nito aton intellectual nga kahibaro may tungod ang Ginoo. So ito mental assent ining intellectual naton hibaruan. Malahan gin ano ka pa ini malahan gin pahibaro ha aton sumalahan maupay nga sumat pinaagihan ini naton mutuuhan naton ito nga pero that is just a mental one para intellectual. Pero ang pinakahalarom ng pagtuo, yung tinatawag na personal, tinatawag na relational. So, may ada dakugod nga kahimuan pagtuo, amo iton, yes, kinahanglan baro kita kun Jesus, baro kita kun anon aton ang pagsundon. Pero ang pinaka-importante god, yung tinatawag na relational. May ada kita kadugtungan nga to Ginoo. Ning kadugtungan naton sa Ginoo magdadarang adto naton sa pagtapon, pagsarig an iya mga leading aton kinabuhi. So kung may ada kita ada itong relational na stage, bisan pa kung ano ang umabot kung matunon man na naton pag-ampo o siring nga ulat-ulat laanay o diri pa ini para himo o kung matunon ka man diri ka mawawara tungod kay niada ka man relasyon ngadto Ginoo. So ang pagtuod ako ugod ang kahimuan labi ako nito gin-explicar ay yung mahitungod resultahan pagtuo didahan aton kaluwasan. Yan na resultahan aton pagtuo didahan aton pagkinabuhi nga Kristohanon kinahanglan gud. So diri lang nga inang mahibaro la kita kung ano ang ginsiring ng Biblia Ginoo Jesus, but we have to really go into the deepest level nga among tinatawag relational faith. Amen. Thank you, Pastor. Last question na lang. Ano po ba ang sinisiring nga small faith? Kay nabasahan ko aday ni una nga small faith can move a mountain. Ano tiya nga small faith? Actually, ang ginsiring ito ang mga apostoles.
tungod kay nakulangan hirahin pagsarig didahan ng Dios. Ang context ini nga ang mga disipulos gin hatagan hirahin kagahom nga diin hira makahimo ang buhaton ng Ginoo. Pero ang iba ira nagduha-duha, ang iba na hadlok nga diin ang gahom han pagtuo na angan di daira. So tungod hini ang gin sabdong ni Ginoong Hesus sa niya o kakulang niyo pagtuo o kagutik niyo pagtuo. So in fact aniya nga ni Juan nga ano ko pa ini nawarayan niya rin pagtuo. So anbot pasabot ni Ginoong Hesus dida na kung may adala kita buti ay nga pagtuo na diri bot pa sigon nga kanina nga waray kita pagtuo kun diri it means nga kung makahawid la kita makakaput kita didahan gahom han Dios kita makakahimo ha paghimong han buhaton. So itong nga gutay nga pagtuo diri bot pasabot nga waray kita pagtuo o kulangon na naton pagtuo kun diri ang bot pasabot nga may ada kita passion, may ada kita panalinguha nga kita makigugtong di daha Ginoo nga di da makita naton ang resulta ng aton nga pagtuo. So it's not that waray kita pagtuo diri nga pagkulangan na naton ng pagtuo kundi gintatanawhan Dios ang aton tinatawag na growth kay kita nga tanan diri man kita parpareho ang aton kapasidad okay ang aton pusin diri parpareho pero kung itong passion itong panalimuha itong atong pagsarig tinuod-tuod ko didahan Ginoo bisan kung diri kita makasabot kang tanan nga mga butan kung andugod ang lanan han pagtuo may ada gud ini kahimuan didahan Ginoo. So, ibig sabihin, Pastor, Margal, ang gutay nga pagtuo nga imong ginsisiring, pati handa ko nga ang pagtuo god, haros pareho lagi hapon. Of course, siya ako nang ginsiring kanina, Oo. may magkalain-lain nato ng faith quotient kay depende aton maturity. I see. So, Nakuan lang, naguluhan. Thank you po. bisan kung buti ay laan aton nga kuan pero kay within the realm of faith gihapon ngadto sa Ginoo kanang ang Ginoo usa gud ka mahigugmaon nga Dios usa ka bisan la kun ano ka guti ang imong reigns ang imong connection ngadto sa Ginoo ito pasisidong ng Ginoo okay pasisidong. So that's how loving God is. Kay lain-lain man ang aton faith quotient. Okay? Atong mga mature na takuan ang pagtuo. Pero we have to consider na lain-lain kita aton faith quotient. Pero ang Ginoo diri nagkikita iton aton hino kita kun diri gintatan-aw niya kung ano ang aton motibo ang aton connect na tuhay pinaagi pagtuo. So, guruguti la ito within our sphere, but the Lord assures us. Thank you po. Asya ito, Sister Yen, karihon, kung haakon lang aside, itong faith magyud nga guti ay magpa-progress ito. Di ba no? For example, primero nimo pagkakita itong nga tao, tapos nagputang ka na pagsalig nga iya guti ay nagtikadako so gadmeton iton an kuan lo tida ginsiri nga little horn di ba ang little horn nga guti ay nga horn so nagprogress siya nagtikadako iya so ang Ginoo maarami nga mga tawhanon kita anya ginkinahanglan naton guti ay ang little faith which ini nga faith magtika-develop magtikadako ini nga pagsalig nimo an aton buhi nga Dios. Thank you. Kinahanglan good ang guti ay nga faith magdako. Ibig sabihin ko an hiya.
kay growth man inin aton, Opo. maturity man. So hinay-hinay. Okay, hinay-hinay padakuon. Amo ton si ring ni Pastor Randy kanina nga ano naton mapadakuin naton pagtuo, prayer, nan iba pa nga mga spiritual disciplines ini nga aton ginahimo. Ini magkapatubo ang aton pagtuo didaya. Kay Amen. Thank you po. siya man ito ang aton. So tama ni mo gin siring nga we have to start with what we have, bugti ay nga mga kaaram nga aton may baruan, bugti ay nga pagsarig, but we keep on growing and growing nga ma-mature kita. Aton. May da po ba faith nga mananatiling small faith lahiya? Dili naton developon ang resulta ito Small lahiya. nga pagtuo. Tay nga pagtuo. So kinahanglan gud ha Kristohanon nga kinabuhi naton nga hinay-hinay naton nga pinaagha grasya. Diri naton tun mahihimo aton kalugaring. It's only by grace na makukuha naton. Hinay-hinay nga ito liwat magpapa tubo ha aton didaya. Amo nga nito na siring 2 Pedro 3:8. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus. Kinahanglan ko tubo didaha grasya ngan kahibaro bida ha aton Ginoo. So kailangan naton grasya and then kaaram kahibaro amo na nga nagahimo kita in worship, nagahimo kita in pagtuon na Biblia para nga the more kita nga nahibaro kaya, the more we grow aton pagtuo ngan gugma iya. Kay ano kita gugma iya, tungod kay diri kita nahibaro kun hino ini nga aton Dios nga ginaalagad. And then kung mahigugma na gud kuno kita iya, the more we long for Him every day. Amo na iton nga diri na kita diri na kita makakalipas sin panahon, diri kita makaampo, diri kita makaaram sa Biblia ngano man tungod kay ginhigugma naton ang Ginoo. Pero kung kita gugma sa Dios, diri kita maaram kung hino naton ginalagaran, bali wala la oray pulos ngan diri kita ma-enjoy ha aton pag-ampo, diri kita ma-enjoy ha aton worship. Pero kung nagtubo kita sa grasya, and then nagatubo kita han aton kahibaro, nagatubo man liwat an aton paghigugma, and then kung nahigugma kita, every day we long for Him. Ini kada adlaw daw gusto naton worship na o kinahanglan magtuon ako sa Biblia o amoy na akong himuon nga to akon isig ka tao. Amoy ni akon. So little by little ginako aton kinaiya tungod kay daman kita hagugma. Pastor Rizos, do you want to add something? Pastor Rizos? Hindi marinig. Malayo sound mo, Pastor. Rayo. Hello. Mabati na? Yan. Kana. Very good. Sa God, ano yung will, kaburot o niya. Prayer does not change, but rather it will change the will of the prayerful. Ang ginuotro ito, una-una Diyos, because we cannot change His immune. Utod. Mababa. Choppy. Prayer does not change the will of God, but rather it will change the will of the prayerful. So, kaya na kita mga request ng Ginoo, diri ito na ihatag na natong pangaro. Kaya kung ihatag ta na natong pangaro, ang Diyos na natong so in prayer to God, mao nga ni na naman sa ring kita nga Ginoo, ako na ni-request pero imo kaburot on asya gud an matuman. So keep on praying,
God will keep on changing us and it will grow our faith. Di na nagtutubo natin. Aside from that, may ada pa iba nga mga spiritual exercises nga mapatubo ang pagtuo, just like Bible study, personal Bible study, mag-share ka sa aton nga faith, damo nga spiritual disciplines. So, here, diri kita makachin sa kapuruton sa Ginoo. Amo gani nga nabulig sa aton ang Holy Spirit pag-pray kay para naton nga prayer according to the will of God. So may nabulig sa ang Holy Spirit na and mag-utter sa naton nga word. And sometimes we cannot utter the word. Through our groanings, the Holy Spirit will pray for us. Tapos si Jesus Christ naman, an aton nga prayer, iya ito i-cover haniya nga righteousness para mahimo na nga sweet smelling aroma sa atubangan kay Father God. Kasi ito na ang dynamic sa prayer. Salita ko ma-share. Thank you, Pastor. Thank you po.